Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Maria Santos. At ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, paano may liligtas ng luya ang ating nga bato. Madalas nating nakikita ang luya sa sulok ng ating kusina, ginagamit para mawala ang lansangang isda o para makagawa ang salabat kapag masama ang pakiramdam ng tiyan. Mula pagkabata, nakasanayan na natin ang pagkakaroon nito, isang sangkap na halos hindi na natin napapansin dahil sa sobrang ordinaryo. Ngunit ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na maaring ikagulat ninyo. Ang luyang nakatago sa sulok ng inyong kusina ay maaring maging pinakamalapit at pinakamabisang kaibigan para iligtas ang unti-unting nanghihina ninyong mabato sa tamang paggamit. Bilang isang internal medicine specialist na may 15 taong karanasan, marami akong pasyente na may diabetes, alta presyon, at problema sa bato. Sa aking karanasan, nakakatiyak ako sa isang bagay. Ang kailangan para maprotektahan ang bato ay hindi mamahaling supplements o espesyal na pagkain. Sapat na ang kaalaman sa tamang paggamit ng gapang araw-araw na sangkap na nasa ating kusina. Ngayon, hayaan ninyong ikuwento ko ang tungkol sa aking pasyente, si Aling Nena, 70 taong gulang, isang dating guro mula sa Cebu. Si Aling Nena ay matagal nang nahihirap sa matinding pamamagang bukong-bukong at halos hindi na makatulog dahil 3 hanggang 4 na beses siyang gumigising para umihi sa gabi. Sa kanyang mga pagsusuri, tumaas ang kanyang creatinine level at na-diagnoses siyang may stage 2 kidney disease. Pagkatapos kong ibahagi sa kanya ang 3 paraan ngang paggamit ng luya na tatalakayin ko ngayon, pagkalipas ng 2 buwan, sinabi ni Aling Nena, Doktora, humupa na ang pamamaga ng aking nga paa at nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Hindi ko inakala na ang luyang nasa kusina lang namin ay magiging ganito kapaki-pakinabang. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang punto. Ang nilalaman ng video na ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay impormasyon upang suportahan ang inyong kalusugan at hindi ito kapalit ng medikal na diagnosis o paggamot. Huwag na huwag ninyong hihintuan ang inyong kasalukuyang gamot sa sarili ninyong desisyon. Kung mayroon kayong alalahanin sa inyong katawan, kumonsulta agad sa inyong doktor. Ngayon, tatalakayin natin ang 4 na mahalagang bagay. Paano nakakatulong ang luya sa ating mga bato at ang mekanismo sa likod nito. Ang nga pagkakamaling nagagawang maraming Pilipino, lalo nang nga nakatatanda, sa paggamit ng luya na hindi nila namamalayan. Ang 3 paraan ngang paggamit ng luya para maprotektahan ang bato, partikular na ang ika-4 at ika-3 paraan ang dalawang ito, ay magintong pamamaraan na hindi napapansin ngang marami. Ang isang konkretong tuju, araw na plano na maaari ninyong simulan bukas. Kung panurin ninyo ito hanggang sa huli, magbibigay ako ngang gapayo sa bato na ayon sa edad para sa 50, 60 at 70 at 70 pataas. Hindi ninyo kailangan ng gamot, halos walang gastos. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman at ang kagustuhang magpatuloy ng unti-unti araw-araw. 1. Paano nakakatulong ang luya sa ating mga bato? Ang mekanismo. Ipaliwanag ko muna sa inyo nang malinaw kung paano gumagana ang mabato at ang kaugnayan nito sa luya. Ang mabato ay maorgan na kasing laking kamao, isa sa bawat gilid ng ating likod. Araw-araw, walang tigil nilang sinasala ang labi. Nagtatrabaho sila ng tahimik, araw at gabi. Sa loob ng bato, mayroong nga maliliit na kumpol ngang gadaluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli, humigit kumulang 2 milyong kabuuan. Ang glomeruli na ito ang nagsisilbing tumpak na filter para sa pagsasalang dugo. Para itong sistema ngang paglilinis ng dumi sa isang pabrika. Ngunit kapag humina ang bato, nagkakaroon ng pamamaga sa glomeruli na ito at nakbabara. Dahil dito, ang magadumi na dapat sana ay nasala ay nananatili sa dugo at naipon. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang creatinine level. Paano naman nakakatulong ang luya sa sitwasyong ito?
Ang luya ay naglalaman ng dalawang mahalagang sangkap, gingerol at shogaol. Ang dalawang ito ay gumagawa ng tatlong mahalagang trabaho para tulungan ang bato, pinipigilan ang pamamaga, inalis ang reactive oxygen species, free radicals. Ang pinakamahalaga, pinapalawak ang mga daluyan ng dugo. Kapag lumawak ang mga daluyan gugo, dumadami ang daming gugo na umaabot sa bato. Ang bato ay isang organ na nangangailangan ng maraming daloyng dugo. Humigit, kumulang isang kapat ng kabuwang dugo sa katawan ay dumadaan sa bato. Kung sapat ang daloy ng dugo, makakakuha ang mga selulang batong sustansya at makakaroon silang ang kakayahang magpagaling sa sarili. Dito, gusto kong magbahagi ng isang mahalagang konsepto. Ang luya ay isa sa mga sangkap na pinakamahusay na naglalarawan ng konsepto na ito. Ang pagprotekta sa bato ay konektado sa pagprotekta sa buong katawan. Kaya naman, ang tamang kaalaman bago pa man lumitaw, ang nga sintomas ay ang pinakatumpak na paraan upang protektahan ang inyong bato sa hinaharap. 2. Mga pagkakamali sa paggamit ng luya ang maraming Pilipino, lalo ng manakatatanda. Mayroong partikular na dahilan kung bakit ang problema sa luya at bato ay malapit sa puso ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, sinasabing humigit kumulang isa sa bawat 3 Pilipino na 60 taong gulang pataas ay may problema sa pagganang bato. At marami sa kanila ay hindi ito namamalayan. Kung hindi nila namamalayan, hindi rin sila matutulungan. Ang relasyon ng mga Pilipino sa luya ay may napakahabang kasaysayan. Ang tanawin ng mga magsasaka na nagbebenta ng sariwang luya sa palengke ay isang bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pagdaragdang ginadgat na luya sa sinigang, pag-inom ng salabat para pampainit ng katawan tuwing umaga, o pag-inom ng pinahalong luya at pulot kapag nagsisimula ng sipunin. Ang luya ay isang mahalagang bahagi ng kusina ng mga Pilipino mula pa noong sinaunang panahon. Ngunit marami sa atin ang gumagamit ng pamilyar na luyang ito sa maling paraan ng hindi namamalayan. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagbabalat nito. Sa katunayan, ang manipis na balat na iyon ang naglalaman ng pinakamahalagang sangkap para sa bato. Sa tradisyonal na gamot, sinasabing ang balat ng luya ay may partikular na malakas na diuretic effect. Ang luyang binalatan ay pampalasa lamang. Gamitin ng may balat para maging gamot sa bato. Ang pangalawang pagkakamali ay ang direktang pagbubuhos ang kumukulong tubig. Ang nga aktibong sangkap ang luya ay halos sumisingaw kasama ang usok kapag nadikit sa 100 grase na kumukulong tubig. Bukod pa rito, may lumang kasabihan sa Pilipinas na nagsasaad. Ang luya sa umaga ay kasing halagang ginseng. Ang luya sa gabi ay kasing halaga ng kamatayan. Kung gagamitin sa umaga, ito ay nagiging gamot na tumutulong sa sirkulasyon ng katawan. Kung inumin sa gabi, maaari itong magpatigil sa pagtulog dahil pinapabilis nito ang katawan. Ang kaalaman kung alam mo ba ang tungkol sa puntong ito, ay maaring magpabago nga epekto ng luya. Marami ang sumusuko sa pag-isip na ang sakit sa likod, hirap sa pagtulog sa gabi, at pamamagang paa ay dahil sa edad. Ngunit sa katunayan, madalas itong senyales mula sa bato. Kung alam mo ang tamang impormasyon, ang luyang nasa kusina mo ay magiging isang maasahang kaibigan. 3. Tatlong paraan ng paggamit ng luya para maprotektahan ang bato, gintong pamamaraan. Ngayon, ipaliwanag natin ng detalyado ang 6 na konkretong paraan, isa-isa. Huwag na huwag ninyong palalampasin ang ika, 4 at ika, 3 paraan. Ang 6 na paraan na ipapakita ko ngayon ay makakatulong na bawasan ang pasanin sa bato at makatulong sa pagaling nito. Mangyaring huwag matakot at pakinggan ito hanggang sa huli. Paraan 1. Tamang paggawang luyati na may balat at sa tamang temperatura. Hayaan ninyong ikuwento ko ang tungkol kay Aling Sol, 69 taong gulang, isang dating mananahimula sa Iloilo. Matagal na siyang may nakaugaliang uminom ng luyati tuwing umaga.
Gayunpaman, sa isang regular na check-up, napansin na unti-unting tumataas ang kanyang creatinine level. Nang suriin niya ang kanyang kinakain, nakita niya ang dalawang pagkakamali sa paggawangang kanyang luyati. Binabalatan niya ito at direktang ibinubuhos ang kumukulong tubig, narito ang tamang paraan ng paggawa. Hugasan ng maigi ang luya gamit ang lumang toothbrush, hiwain ng manipis, 5,7 piraso, ng may balat pa, at bahagyang durugin gamit ang gilid ng kutsilyo. Pakuluan ang tubig, pagkatapos ay patayin ang apoy at hintayin ng 2,3 minuto upang lumamig ng humigit kumulang 90 degrasete. Ibuhos ito sa tasa, takpan agad, at ipaubayan ng 15 minuto. Kapag nakulay dilaw na ito at naglabas ng banayat na amoy, handa na ito. Ang pinakamainam na oras para inumin ito ay sa pagitan ng 7 AM at 9 AM. Pagkatapos baguhin ni Aling Sol ang kanyang paraan, kinumpirma sa kanyang check-up pagkalipas ng 2 buwan na bumaba ang kanyang creatinine level. Sinabi niya, "Hindi ko inakala na may ganito kalaking pagkakaiba sa simpleng pagbabago lang ng paggawa." Parang 2. Ginger Turmeric Repair Tea. Para sa pamamaha, ikuwento ko ang tungkol kay Mang Tonyo, 71 taong gulang, isang dating karpintero mula sa Davao. Dahil sa epekto ng diabetes, nagkaroon ng pamamaga ang glomeruli sa kanyang bato at nagpatuloy ang proteinuria. Kung ang luya ay ang tagalinis ng bato, ang turmeric o luyang dilaw ay ang tagakumpuni. Ang kurkumin na nasa turmeric ay kinikilala sa mga pag-aral sa buong mundo dahil sa antioxidant at cell-repairing effects nito. Kapag lumamig na ang luyate sa 50 degrees Celsius, magdagdag ng 1 kutsarita ng purified turmeric powder at haluin ng maigi. Kung stable ang inyong blood sugar, maaaring magdagdag ng konting tunay na pulot pukyutan para mas madaling inumin. Nagpatuloy si Mang Tonyo sa pag-inom ginintuang taan na ito sa lupong 3 buwan at nakumpirma na bumaba ang kanyang proteinuria. Sinabi niya, ang pag-inom ng dilaw na tasa na ito tuwing umaga ay naging paborito ko na ngayon. Parandri, ginger calamansi anti-kidney stone water. Hayaan ninyong ikuwento ko ang tungkol kay Aling Pura, 68 taong gulang, isang dating guro sa preschool mula sa Zamboanga. Si Aling Pura ay taon-taon nakakaroon ng kidney stones. Kapag na-metabolize ang kalamansi sa katawan, lumilikha ito ng alkaline environment. Kapag humina ang bato, madalas na naipon ang asido sa dugo, ngunit sa pagdaragdag ng kalamansi, malaki ang nababawasan sa pasanin ng bato sa pagproseso ng asido, dagdag pa, ang citrich acid nege kalamansi ay pumipigil sa pagbubuo ne bato sa pamamagagitan nege pagbubuklot sa calcium sa ihi. Kapag lumamig na ang luyati sa 60 grasele, pigaan ngang kalahating sariwang kalamansi. Masisira ang vitamin C kung pipigaan habang mainit pa, kaya siguraduhin na lumamig muna ito. Inumin ito 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos ng almusal. Nagpatuloy si Aling Pura sa ugali na ito sa loob ng 6 na buwan, at sa taong iyon ay wala siyang kidney stones. Tuwang-tuwa siyang nagulat sa akin. Paraan Nelia, pagpapainit ni kaki-kaki sa paggamit ang luya. Ikuwento ko ang tungkol kay Mang Jose, 60 taong gulang, isang dating empleyadong bangko mula sa Batangas. Simula nang humina ang kanyang bato, 3 hanggang 4 na beses siyang bumabangon sa gabi para umihi. Sinabi ni Mang Jose, "Doktora, mas mahirap pa ang hindi makatulog kaysa sa sakit mismo." Ang masalitang iyon ay nananatili pa rin sa aking puso. Sa gitnang talampakan, mayroong bahagyang nakabaong lugar na tinatawag na kaki-kaki bahaging talampakan mula sa tradisyonal na Chinese medicine. Sa tradisyonal na medisina, ang kaki-kaki ay itinuturing na simulang ng meridian kung saan dumadaloy ang enerhiya ng bato. Narito ang paraan. Durugin ang 50 gram luya at pakuluan ito kasama ng 1 tasang tubig sa loob ng 5,10 minuto. Ilipat ang pinakuluang luya sa palanggana, magdagdag 1 kutsarang asin, at ayusin ang temperatura,
ng tubig sa 40,45 gradiga. Ilubog ang ngapa hanggang sa matakpan ang bukong-bukong sa loop-eng 15,20 minuto, 30 minuto bago matulog. Pagkatapos, siguraduhin na punasan eng tuwalya at magsuot eng medyas. Mula nang simulan ni Mang Jose ang foot bath, nabawasan ang dalas ng kanyang pagising sa gabi mula sa ikatlong araw at pagkalipas ng isang linggo, nakatulog siya ng hindi gumigising hanggang umaga. Parang 5. Pakpapainit, eng pusot, kamit ang ginger compress. Ikuwento ko ang tungkol kay Aling Sita, 73 taong gulang, isang dating guro sa elementarya mula sa Baguio. Matagal na siyang naghihirap sa sakit sa balakang. Nang ipa-x-ray sa orthopedic clinic, sinabing walang problema sa buto, ngunit nagpatuloy pa rin ang sakit. Sa tradisyonal na medisina, ang balakang ay tinatawag na bahayang bato. Kapag humina ang bato at bumaba ang daloyng dugo, hirap na makakuhang nutrisyon ang nga nakapaligid na kalamnan na nagiging sanhingang sakit sa balakang. Ihalo ang 200 gram luya at isang pakurot ng asin sa kawali. Ilipat ito sa tuwalya. Bago gamitin, siguraduhin na suriin ang temperatura sa likod ng kamay. Kung masyadong mainit, maglagay ngang isa pang manipis na tuwalya. Mag-ingat sa low temperature burn. Humiga ng nakadapa at ilagay ito sa makabilang gilid ngang gulugot, sa paligid ngang beltline, sa loop ngang 20 minuto. Inire-rekomenda na gawin ito bago matulog. Pakalipas ngang 2 linggo ngang paggamit ngang kompres na ito, sinabi ni Aling Sita na gumaan ang kanyang balakang, na hindi niya naramdaman sa loop ng maraming taon. Paraan 6, paggamit ng luya sa pagluluto. Ang panuntunan ng pagkain ay gamot. Ikuwento ko ang tungkol kay Mang Chardo, 68 taong gulang, isang dating mangingisda mula sa Palawan. Simula nang lumala ang kanyang kidney failures, inakala niyang hindi na siya dapat kumain ng kahit ano, at nawalan siyang gana sa pagkain. Sinabi ko kay Mang Cardo, mag-enjoy sa pagkain habang ginagamit ng tama ang luya sa kusina. Maaring mapangalagaan ang bato at masaya sa pagkain. May 2 partikular na inire-rekomendang putahe. Ginatang labong na may luya. Ang labong ay isang gulay na sinasabing may kakayahang alisin ang labis na tubig at pamamaga sa katawan. Sabaw ang gulay na may luya at malunggay. Ang malunggay at luya ay pinakukuluan sa simpleng sabaw na nagpapainit sa katawan mula sa loop at nagpapalabas ang dumi. Mayroong isang mahalagang panuntunan na dapat tandaan. Siguraduhin na gamitin ang luya sa pagluluto mula umaga hanggang hapon lamang. Kung kakain sa gabi, maari itong magpatigil sa pagtulog. Ang hindi pagtulog ay nakakasagabal sa paggaling ng bato. Sinimulan ni Mang Cardo na isama ang ginataang labong na may luya sa kanyang tanghalian araw-araw. Sinabi niya na mas nag-enjoy na siya sa pagkain at sa pagsusuri pagkalipas ng 3 buwan na kumpirma na stable ang kanyang kidney values. Sinabi niya, hindi ko alam na ang luyang nasa kusina lang ay magiging ganito kapakipakinabang. Konklusyon, tandaan ang 3 paraan na ito, ang luya na may balat at tamang temperatura, ang ginger turmeric repair tea para sa pamamaga, ang ginger calamansi anti-kidney stone water, ang pagpapainit na kaki-kaki sa pa, ang ginger compress sa pusod, at ang paggamit ng luya sa pagluluto mula umaga hanggang hapon. Sa pamamagitan lamang ng maito, malaki ang mababawas sa pasanin ng bato. Narito ang isang 7-araw na plano na maaari ninyong simulan bukas ng umaga. Walang mahirap. Isang piraso ang luya mula sa malapit na supermarket o palengke ay sapat na para magsimula ngayon. Sa 7-araw na planong ito, hindi kailangan gawin ng perpekto. Kung magawa ninyo ang 10 puntos na. Sa loop-eng 7 araw, gusto kong sundin ninyo ang 3 bagay. Palaging gamitin ang luya na may balat. Inumin ang luya tea sa umaga. Ilagay ang ginger compress sa gabi. Magpatuloy ng unti-unti at huwag pilitin ang sarili araw-araw. Tandaan lang ang 3 ito. Day 1 and 2. Magsimula. Umaga.
Gawin ang luya tiya na may balat sa tamang temperatura at inumin sa pagitan ng 7 am at 9 am. Gabi. Gawin ang luya futba 30 minuto bago matulog sa loop ng 15,20 minuto. Halos VHP 30,50 kada araw. Day 3, 4. Magdagdang bagong ugali. Umaga. Magdagdang 1 kutsaritang turmeric powder sa luya tea. Gabi. Ipagpatuloy ang foot bath. Kung nakasanayan na, dahang ikuskos ang talampakan ng makabilang paa habang nakalubog, halos VHP 50,80 kada araw. Day 5, 6. Matutong maghalo. Umaga. Uminom ng ginger, kalamansi water pagkatapos ng almusal. Tanghalian. Magdagdang ginatang labong na may luya o sabawang gulay na may luya at malunggay sa inyong pagkain. Gabi. Piliin kung foot bath o ginger compress, depende sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Halos VHP 100, 150 kada araw. Day 7, pagsamahin ang lahat. Umaga. Simulan ang araw ng dahan-dahan sa mainit na lugaw at light miso soup upang dahan-dahang gisingin ang tiyan at bato. Pagkatapos ay inumin ang luya tea na pinakanakpagaan sa pakiramdam sa loop ng linggo. Tanghalian. Magdagdag ng putahe na may luya. Gabi. Dahan-dahang mag-relax gamit ang foot bath at ginger compress. Kung maari, kumain kasama ang pamilya o mamahal sa buhay. Subukang gumawang luya tea kasama ang inyong maapo. Ang mga ngiti sa hapakainan ang pinakamainam na gamot. Average na gastos para sa 7 araw. Halos PHP 50, 150 kada araw. Sa pagpapatuloy ng 7 araw na ito, mararamdaman ninyo na unti-unting nagbabago ang inyong katawan. Mas masarap ang gising sa umaga, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, humuhupa ang pamamagang ng paa, gumagaan ang balakang. Ang maliliit na pagbabago na iyon ay senyales na unti-unting gumagaling ang bato. Siguradong kaya ninyo iyan. Magsimula sa isang maliit na pagbabago bawat araw, siguradong sasagot ang bato sa pagbabago na iyon. Nga payo sa bato ayon sa edad. Para sa lahat ng nakapanood hanggang sa huli, may gusto akong sabihin sa mga 50 hays, 10 hays, at 10 hays, pataas, pati na rin sa kanilang nga pamilya. Para sa mga nasa 50 es. Sa 50, malakas pa rin ang katawan. Ngunit ang pasanin sa bato ay unti-unting naipon mula pa noong kabataan. Ang lakas na nararamdaman ninyo ngayon ay patunay na nagtatrabaho ng husto ang bato. Ang 50 ans ang pinakamainam na panahon para bumuang ang ugali para maprotektahan ang bato. May 3 bagay na dapat ninyong simulan agad. Palitan ang inyong pang-umagang luyati ang luyati na may balat. Magdagdag putahe na may luya sa inyong tanghalian. Suriin ang inyong creatinine at EGFR values 1 beses sa isang taon. Ang maliit na pagbabago ngayon ay magiging malaking kapayapaan ng isip sa hinaharap. Para sa mga nasa 60. Sa 60, ang panahon kung kailan talagang nararamdaman ang pagbabago sa katawan. Ang pamamagang paa sa hapon, ang dalas ngang pag-ihi sa gabi, ang sakit sa balakang. Ngunit huwag ninyong isipin na ito ay dahil lamang sa edad. May 3 bagay na dapat ninyong simulan agad ngayon. Gawin ang luya tea sa umaga ng may balat at 90 grase kusan na tubig. Gawin ang luya foot bath 3,4 beses sa isang linggo, 30 minuto bago matulog. Kung nagpapatuloy ang sakit sa balakang, subukan ang ginger compress. Kung lumitaw ang mga sintomas na ito, kumonsulta agad sa inyong doktor. Kung ang bula sa ihi ay hindi nawawala sa loob ng 2 minuto, kung pinindot ang binti sa hapon, at matagal mawala ang marka. Kung mayroong patuloy na pagkapagod o pangangating ang katawan na hindi alam ang sanhi. Ang maagang pagtuklas ang gintong susi sa pagprotekta sa bato. Para sa mga nasa 70 es pataas at kanilang nga pamilya. Sa 70, ang panahon para mag-enjoy sa buhay ng tahimik habang pinapahalagahan ang katawan. Hindi kailangang maging perpekto. Gumawa ngang luya tea na may balat. Mag-foot bath sa gabi. Magdagdag ng luya sa pagluluto. Kahit 3 lang ito, labis na matutuwa ang bato.
At para mas matagal ninyong ma-enjoy ang maliliit na kaligayahan tulad ng paggawa ng luyati, kasama ang nga apo o pakain kasama ang pamilya, mayroon kayong maliit na hakbang ngayon. Pakisuyuan, tanungin ng maingat ang inyong mga pamilya kung namamaga ba ang kanilang mga paa sa hapon, kung tumataas ba ang dalas ng paghihi sa gabi, o kung masakit ba ang kanilang balakang. Ang mainit na pagmamalasakit ng pamilya ang pinakamainam na gamot, huling mensahe. Ngayon, sama-sama nating balikan ang lahat ng ating napag-aralan. Ang bato ay tahimik na nagsasalangang humigit kumulang 150 litro ngang dugo araw-araw at pinoprotektahan tayo sa loob ng maraming dekada ng walang reklamo. Ang tatlong paran na tinalakay natin ngayon, ang luyati na may balat, ang ginger turmeric repair tea para sa pamamaga, ang ginger calamansi, anti-kidney stone water, ang pagpapainit na kaki-kaki sa paggamit ang luya foot bath, ang pagpapainiting puzot gamit ang ginga compress, at ang paggamit ngang luya sa pagluluto, lahat ito ay hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan o mamahaling sangkap. Ang luya ay palaging gamitin ng may balat. Inumin ang luya tea sa umaga, ilagay ang ginger compress sa gabi, at magpatuloy ng unti-unti at huwag pilitin ang sarili araw-araw. Sa pagsunod lamang sa tatlong panuntunan na ito, malaki ang mababawas sa pasanin ng bato. Ang 7 araw na plano ay maaring simulan sa halagang PHP 50, 150 bawat araw. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman at kaunting pagsasayos. Hindi kailangang gawin ng perpekto. Kung magagawa ang isa, 10 puntos na. Ang pag-ipon malilit na hakbang ang pinakatumpak na paraan para maprotektahan ang bato. Kung nakatulong kahit kaunti ang video na ito, manyaring pindutin ang like button sa ibaba ng screen. Malaking tulong ito para sa akin, at kung mayroon kayong kakilala na uminom ng luya, tuwing umaga, naghihirap sa pamamagang paa, o hirap matulog sa gabi, isang ama o ina, o isang mahal sa buhay, mangyaring ibahagi ang video na ito. Ang simpleng pagpapadalang panorin mo ito ay abutin lamang ng 10 minuto. Ang isang pagbabahagi ay maaring magligtas sa bato ng isang mahal sa buhay. Sa huli, mangyaring sabihin sa akin sa comment section, sa mga paraan na tinalakay natin ngayon, alin ang gusto ninyong subukan agad? Ang tamang paggawa bang luya tea o ang ginger turmeric tea? Binabasa ko lahat ng inyong comments at sisikapin kong sagutin ang bawat isa. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang nga pakakamaling madalas na ginagawa nga taong 60 taong gulang pataas sa pag-inom ng sabaw. Maganda ba o masama ang sabaw sa bato tuwing umaga? Anong sangkap ang dapat piliin? Gaano karaming sabaw ang dapat inumin? Magbabahagi ako nga impormasyon na hindi gaanong alam ngunit napakahalaga. Huwag palampasin, mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell button. Ang bato ay tahimik na pinoprotektahan kayo sa loob na maraming dekada nang walang reklamo. Ngayon naman, panahon na para kayo ang magprotekta sa bato. Ang malit na pagbabago ngayon ay lilihanga araw na puno ngang tawanan kasama ang mamahal sa buhay sa susunod na taon at sa masusunod pa. Sana ang luyang nasa kusina ninyo ay maging pinakamahusay na kaibigan ng inyong mga bato. Mangyaring pahalagahan ang inyong katawan. Makita-kita tayo sa susunod na video.